Yung alam mo, bago yung bahay mo, pero ito yung nadatnan mo pag-uwi mo from Singapore? Hi guys, Lynn Kenning here again and welcome back to my channel. So today's video guys ay i-share ko naman sa inyo ah, kung ano ba yung nadatnan ko dito sa bahay. So from Singapore, syempre di ba na-quarantine ako. So nung nag-quarantine ako, since yung mga anak ko nga nasa Manila, so si Len, siya yung um, friend ko na parang magkapatid na rin yung touring namin kasi since nagkakilala kami 1996 and then hindi naman kami naging mag-friend agad. Mas nauna siya sa akin. So bale na-promote siya that time. So, nung na-promote siya, naging superior ko siya, naging supervisor ko siya. So, doon nag-start yung friendship namin na nauwi sa pagiging, alam mo yun, my sister from another mother. So, nag-abroad siya. Pagbalik niya, wala na rin ako sa company. Nasa Mac na ako noon. Tapos, nag-work na rin siya sa ibang company. But, of course, nandun pa rin yung friendship namin. And then, finally nga, dahil nahihirapan siyang mag-commute from Cavite to Makati, so, tumira siya sa akin sa Mandaluyong lang ako eh. So, nasa Barangka Drive lang ako. Pwede ka mag-tricycle papunta doon sa, sa tulay ng Mandaluyong or pwede mong lakarin sa tulay naman ng Rockwell. So, ganon. So, ganon ka-convenient yung place ko. And then, nagkataon naman na 2010, so nag-abroad na rin ako. So, parang aside from Ate Rix, which is college na nun si Ate Rix, eh, siya rin yung tumayong guardian ng mga anak ko kasi, di ba, syempre, kaibigan ko siya eh. So, to cut the story short, so, siya yung sumundo sa akin, papunta dito, sa bahay ko. And then, eto na nga. And then, ito yung nadatnan ko nga, guys. Diba? Diyos ko, hindi ko alam kung anong magiging reaction ko. Parang, ako eh, yung kinilibutan ako. Kasi nga, super excited ako umuwi dahil alam kong maganda talaga yung dadatnan kong bahay. Although hindi maayos, although konti lang yung gamit, kasi yung mga dinala ng anak ko, lalo na si Carla, yung nagmamanage ng bahay ko dati. So, napaka-minimalist niya. Tinapon niya lahat ng mga kaldero, hindi sinama yung ref, dinala lang niya yung sofa namin. Although yung sofa namin, hindi naman sira talaga. Kaya lang yung yung pinaka-upuan nun, merong area na alam mo yun, yung mababa na siya kasi frequent na inuupuan ni Emel. So, parang doon siya minsan natutulog. Basta, ganun yung setup. And then, table lang, isang cabinet na Orocan, tapos isang shoe rack na pwede mong gamiting cabinet din. So, yun lang talaga. Yung ibang gamit namin, hindi na talaga dinala ni Carla. So, nahirapan daw kasi siyang kumuha ng lipat bahay na, na malaki. And then, yung double deck pala na yun, mga pinagliitan nila. Kasi matibay yun guys eh, kaya tinala rin niya. So, eto na nga. Siyempre kinilabutan ako dahil excited ako eh, di ba? Excited ako. Can you imagine na nag-resign ako sa trabaho ko kasi gusto kong magkaroon ng peace of mind. Gusto kong magkaroon ako ng emotional welfare. Di ba? Kasi ayoko na nga ng stress. Tapos yun yung ko as in parang natulala ako. As in, natulala talaga ako. So, nangyari, dumating kasi kami dito ng 4 p.m. So, mabait yung kapitbahay ko. Paano na lang kung dumating kami ng mga alas 7, di ba? Siyempre, hindi mo na mahagilap yung kapitbahay mo. So, si Jo, yung kapitbahay ko, na siyempre yung unang naging kaibigan ko dito. So, pinahiram niya ako ng mahabang extension. Buti meron siyang mahabang extension. As in. And then,
Yung tubig naman, pwede ko pa rin magamit yung tubig. Although super pangit talaga nung lababo, super pangit ng ilalim ng cabinet, yung taas ng yung border na yan, as in sira-sira na, and then sira din yung circuit breaker, yung main switch, as in kinakalawang na. Sabi nga nung contractor na buti na lang kamo may gumagawa dyan sa kanto namin. So, nakausap namin. Sabi niya, buti hindi daw nasunog kasi delikado daw yon kasi mag-spark, masunog. As in, grabe talaga. So, syempre inuna muna namin yon, kinausap namin yung contractor. Although pricey talaga siya. Kumbaga, hindi naman putyo-putyo. So, kinausap namin siya. Hininga namin ng lower price kasi syempre, di ba? Okay, so, ang nangyari, para magawa lang lahat ng yon. And then, yung tubig, kailangan palitan ng linya. Kasi yung linya na yun talaga yung may leak. So, pinalitan ng linya, syempre, bumili ng pagkadami-daming tubo para iikot sa bahay yung tubo ko. Papunta sa second floor. Kasi yung second floor yung yung may leak, hindi na gumagana yung tubig sa taas. So, sa ganun. So, the next morning, guys, bago pa gawin lahat ng nakausap namin contractor, so pumunta muna kami doon sa admin para, para kausapin. Kasi, syempre, di ba, irereklamo ko syempre yun. Kasi, bakit ganun? Diba? Bago-bago, tapos ganun yung nadatnan ko. Alam niyo ba yung sabi niya, tapos na daw kasi yung warranty. Tapos na nga naman yung warranty, pero syempre guys, nag-pandemic, di ba? So, hindi nakakapunta yung mga anak ko dito, hindi nila na-check. Sino ba naman kasi mag-iisip na ganun yung mangyayari? Di ba? Na magkaroon ng leak? Kabago-bago lang yan, guys. Ano talaga? Ibang klase. Matigas yung puso nila, ganyan. So, sabi ko, wala bang excuse kasi pandemic, and then ako, nasa abroad ako, tapos yung mga anak ko, nasa Manila sila. As in talagang, actually, natatakot akong magsalita kasi baka pag ako nagsalita, alam mo yun, baka magwala ako, ganun. Kasi ako guys, yung tipo ng tao na hanggat kaya kong magpasensya ako, kaya kong iiwas na lang ako. Kasi once na nagsalita na ako, parang ang hirap pigilan ng mga sasabihin ko. So, dahil doon, yung friend ko na sila yung pinaharap ko, doon lang ako sa likod, siya yung pinasalita ko. Kung pwede nga lang maging advocate na ako ng di ba, ng mental health, emotional welfare. Alam mo yun, gagawin ko. Pero syempre, on myself muna. So, iniiwasan ko talaga na magkaroon ng altercation. So, si Len, syempre mas mabait sa akin yun. Kung ako ay napag-aralan kong habaan ng pasensya ko, si Len talaga is literal na mabait at mahaba yung pasensya. So, siya yung pinaharap ko kasi ang hirap Alam mo yun, yung inaano mo sa sarili mo na maging stress-free ka, tapos yun yung dadatnan mo. Walang na lang umiyak ka, mangilabot ka. Parang sumingit na lang ako na hindi ba pwedeng excuse kasi wala ako dito, 'di ba? Sino ba mag-iisip na kabago-bago niyan masisira siya, magkaroon siya ng leak, 'di ba? Negligence niyo 'yan, ba't siya magkaroon ng leak? To think na nakasara ang gripo, ha? So, syempre, ipo-point out din sa'yo na, ay, di ba nag-check kayo, ganyan, chinek nyo siya, wala naman. Syempre, isang araw ka lang naman, yung mga anak ko, kasi isang araw lang talaga nandito, so nag-check sila kung okay, hindi ko rin alam kung nag-check sila ng mga gripo, whatsoever. Syempre, in a day, guys, hindi nyo makikita yung leakage. Diba? Hindi makikita yung diferensya ng bahay kung hindi nyo titirhan. So, yun lang. Kumbaga, inayos mong makompleto lahat. Like, syempre, yung mga down payment mo and everything. Ganon. Tapos, ganon lang talaga yung mangyari. Pag ganon ang nangyari, wala ka lang talagang magawa. Although, yung mga iba kong kapitbahay, inabot ng 6 months, guys, yung reklamo nila, yung mga nagwawala sila, ganyan. Na ano naman siya, kumbaga, nagawa naman ng paraan. Pero guys, ayoko umabot ng ganun. Ayoko umabot ng 6 months na nagwawala ka doon. Tapos, diba, kailangan mong magdemanda, kailangan mong ganyan para gagawa sila ng paraan. So, ginawa ko na lang yung dapat gawin para hindi ako ma-stress.
para tuloy ang buhay. So, ganun nga yung nangyari sa sobrang saya ko nung naayos siya. Hindi siya major renovation, pero at least nalinis siya ng konti. Nalinis talaga siya, as in nalinis siya, pininturahan namin, and everything, ganyan. And then, nag-hire din pala kami guys ng yung general cleaner. So, buti na lang, may contact na kami agad kasi nung lumipat yung mga anak ko dito, sila rin kasi yung hinire nila to para maglinis sa labas. At saka nakita niyo naman yung CR, diba? Super dumi. And then, alam kong hindi ko kakayanin yun. Ay, napakasaya na may sarili kang bahay, ganyan. Although at the back of your mind, parang hindi pa rin talaga maalis-alis na nagulantang ka sa ganung pangyayari. So, yun lang, share ko sa inyo. And of course, thank you so much sa nakinig sa hinaing ko pala. Thank you so much sa mga umabot hanggang dulo. So, basta yun, hindi ko talaga pinakawalan yung emotion ko. Hindi ko pinakawalan yung galit ko, guys. Promise. And then, after nun, so may anda pa ang kending nun. So, nag-shopping ako ng, syempre, aparador. Although, balak ko naman talaga magpagawa sana ng built-in cabinet. Pero mas nasilaw kasi ako sa aparador. And then, bumili na ako ng mga gamit. Unti-unti ko na bumili ako ng gamit. So, doon ko binuhos lahat na attention ko para mawala yung sama ng loob ko. And then, yun, tuloy ang buhay, tuloy ang, ang ating pagpapahalaga sa ating mental, emotional, and physical health. So, yun lang. Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, share this video, and subscribe to my channel. Mwah!